Hi guys, ito bagong project. Pinsan ko yung may-ari nito, kakabili lang nila. Ayan, bagong hugas na rin to. Grabe siguro itsura nito nung pagkakakuha nila kasi sabi 7 years daw tong na-stock. Pero ang sabi, bago tayo na-stock, running condition naman. So ngayon malalaman natin kung totoo yun. First check. Tingnan natin yung gasolina. Ayan, meron. Pero nung inamoy ko, amoy panis na nga. So ibig sabihin, confirm na matagal tong na-stock. Ito hanggang ngayon. Abot dito yung amoy. Panis na yung gasolina. So yun, isang confirm na matagal nga tong na-stock. Pero malalaman pa rin natin yung pagbukas kung totoong running condition to nung bago in-stock. Kasi kung running condition to bago na-stock, more on linis lang to. Carburetor, sigurado may kuryente pa to, may compression pa to. Sinisipahan ko may compression. May compression siya pero medyo malambot. So disilipin din natin yan. Tingnan natin kung anong sitwasyon ng carburetor. Pero dahil running condition nga to, bago ni stock, so dapat mabilis lang to. Ang pinaka negative side lang naman ito, kung sakaling napasukan ng tubig yung makina, kung saan nila pinarada, wala na akong idea. Pero yun nga, kung napasukan yung makina ng tubig, uusok to kasi magkakaroon ng problema tayo sa combustion sa may piston. So guys, yan, check natin kung anong lagay. So yan guys, no, nabuksan na natin yung harapan, yung engine cover nya. Actual checking. Okay naman, mukhang sa magandang location to nakaparada. Kasi chassis hindi naman kinalawang. So yun nga, normal sa matagal na stock na ganyan kadumi yung makina. Ngayon titingnan natin tong kuryente. Kung maglalabas siya ng kuryente. Kung maglalabas siya ng kuryente, so yun na, 100% carburetor lang to. Linis lang. Ba yun? Tigas mo Okay. So yan, ipit muna natin dito para makita natin kung maglalabas ng kuryente. So yan, nakaipit na yung dulo ng high tension wire. Susiyan natin. Yan, dapat pag pinadyakan ko, maglalabas ng kuryente yan. Masama, wala siyang kuryente. So ayay, yari tayo nito. So yun, negative, wala siyang kuryente. Pero posible rin na dahil drain na drain nga yung baterya. Pero hindi, dapat pag pinadyakan to, magsusupply yung regulator, then magbibigay siya ng kuryente dun sa CDI. Dapat maglabas to ng kuryente. Pero ito dahil wala, so tingnan natin. Posible na bago to in-stock, nasira yung regulator, kaya siguro namamalya-malya na to. So, tingnan natin. Sasaksakan ko ng charger yung baterya. Racing power. Saksakan natin ng charger. So guys, no, ito, saksakan natin ng charger. Ayan. So ibig sabihin, kung sira man yung regulator nito, dapat maglabas na siya ng kuryente kasi gumawa tayo ng panibagong supply. May sinupply na natin yung baterya. Tingnan natin yung dashboard kung may ilaw. O yan, may ilaw yung dashboard. So ibig sabihin, may kuryente na yung buong motor kahit nawala yung ito lang nawala. Yari, ayun, okay, maluwag yung saksakan. Okay. So yun, may kuryente na. Ngayon,
Check natin ngayon kung maglalabas ng kuryente yung high tension. Kailangan maglabas yan. Ayun. Kita nyo ba? So yun guys, no? Naglabas siya ng kuryente. So possible sira yung regulator nito. Pero titignan din natin yung linya. Dahil sa mga gantong na stock, based on experience, madalas na to may putol na wire dahil sa mga daga. So ngayon babaybayin natin yan. Pero posible rin na sira yung regulator kaya hindi naglabas ng kuryente kanina nang walang charger. Pero ang sure, buo yung CDI dahil naglabas dun sa high tension. So posible na kaya to na stock dahil hindi na siya umandar nung nalobat yung baterya. Kasi pagka ganyan guys na nasira yung regulator, hindi na yan magkakarga sa baterya. Ngayon yung CDI kailangan ng kuryente para magbigay siya ng kuryente. Kailangan ng 12 volts para magbigay ng kuryente doon sa high tension, sa ignition. Ngayon, dahil hindi na bumubuga yung regulator, unti-unti mong malulobat yung baterya. Hanggang sa pag nalobat na, hindi niya na kaya mag-supply doon sa CDI, mamamatay na yung motor, hindi na siya aandar. So, yun. Baybayin natin kung anong problema nito. Pero ngayon, naglabas na ng kuryente. Nag-supply muna ako ng charger. So, hindi ko muna titignan yung charger. Carburetor muna tayo. Start muna natin. Pag start, doon natin malalaman lahat kung sira ba talaga yung regulator. So tara guys, paklas tayo. Okay. So yun, grabe dumi ng carburetor. Pero okay lang, normal naman yun sa mga na-stock. Pan-checking, mukha namang walang ngata ng daga, pero malalaman pa rin natin yun sa ilalim. So ngayon, first move, kailangan ko munang baklasin tong carburetor para malinisan. Kasi pag nalinisan to guys, saka natin malalaman yung mga problema pag nag-start na siya. Kaya kailangan may start muna natin to bago tayo manghatol ng mga sira. Meron din kasing regulator guys na pag walang karga yung baterya, hindi niya kaya maglabas hindi niya kayang supplyan yung CDI. Pero pagka umaandar na yung motor, may charge yung baterya, normal naman yung charging niya, 13, 14 ganun. Kaya siguraduhin natin. Baklasin muna natin yung carburetor para malinisan. So ito guys, kailangan natin ito kalasin para mahugot natin ng maganda yung carburetor. Hindi sa pilitan yung paghugot. Wala tayong madamage na ibang rubber. Meron gumawa ng isang kamay. Kaya naman. Medyo matagal nga lang. Okay, so ayan, tanggalin natin yung air cleaner. Hihilain lang yan guys ang air cleaner para maging open yung carburetor. So kung makikita nyo, open na yung carburetor. So hindi ko nahihilain yung carburetor guys, no. Diretso na natin yung manifold. Sa manifold na tayo magtanggal para same time malinisan na rin yung manifold. Huwag na nga. Para mabaybay muna natin kaagad. Diretso muna tayo sa carburetor.
So yan guys, no, tanggal na lahat. Kailangan lang natin to bunutin yung karburador. Then tatanggalin natin tong 12mm na nut para mahugot natin yung throttle cable. Pero itong karburador, maluwag na siya, patanggal na air cleaner, so mabilis lang to hugutin. So sumasama yung sa manifold. Sa mga tal, no, nakalas na natin yung karburador. Ito, kailangan lang natin luwagan tong 12mm. 12mm, 10mm lang pala to. Sorry. So yan, pagka naluwagan nyo na to, mahuhugot nyo na yung kable. Kaya free na yung karburador, pwede nang baklasin. So yan guys, na ganun lang kasimple magtanggal ng kable na to. Then last part, yung hose ng gasolina. So yun, tanggal na. So okay, tanggal na natin. Ngayon buksan natin tong ilalim ng karburador para makita natin yung kung anong loob nito. Sigurado marami itong tuyong gasolina. Yung tuyong gasolina kasi guys, pag napanis na yung gasolina, natutuyo yan. Ngayon pag natuyo na, yun yung bumabara sa mga butas-butas nito, sa mga jettings. Pag bumara, hindi na kayo aandar. Kahit maglagay ka ng bagong gasolina, hindi ka na aandar. So ang kailangan mong gawin, linisan tong karburador para bumalik sa dati. Bulaga. Oh, malinis. Huh? Bakit wala siyang stock? Pero nag-stock up yung mga jettings. Pero wala siyang bakas na natuyuan ng gasolina yung karburador. Hindi kaya nilinis na to. Pero panis yung gasolina. Tignan natin. Kailangan maglabas ng gasolina dyan. Baka hindi rin naglalabas. Ito guys, sipsipin nyo lang yung hose na yan. Kailangan maglabas ng gasolina doon. Ayun. Kahit sinisip-sip ko na, walang lumalabas na gas doon. So, posible rin ito rin yung dahilan kung bakit na-stuck din to. Kasi hindi na nagkaroon ng gasolina sa karburador. Dahil hindi naglalabas ng gasolina to. Pero napakaraming dahilan. So, kailangan natin isa-isahin. Pero ito guys, pag sinip-sip nyo to, yan, ito kasi yung vacuum hose. Pag sinip-sip nyo to, dapat maglalabas ng gas dyan. Meron pa kasing gas to. Kaya dapat pag sinip-sip to, maglalabas yan. Kahit papanis yan, lalabas yung gasolina dyan. So wala. So magbabaklas muna tayo ng pump. Baka nagbara din to. Pag wala, yari tayo. May gasolina yung tangke. Marami pang gas, so dapat maglabas to. So, linisan ko muna tong carb. So yun guys, no, nakalas ko na yung mga jettings. Pero dito ako nagtataka kasi yung jettings nya, itong slow jet na to, madalas to nagbabara pag na-stuck. Pero ito may butas pa. Parehong yung dalawa, parehong may butas pa. So wala akong nakikitang bakas na natuyuan siya ng gasolina. So posible na kaya ito na-stuck kasi nga hindi na pumasok yung gasolina sa loob. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan, hindi mahugot yung pinaka-racket nya.
yung stopper ng gasolina. So syempre hindi natin alam kung anong kwento talaga nito. Magbabase talaga tayo sa kung anong nakikita natin ngayon. So ngayon wala akong nakikitang bakas na natuyuan siya ng gasolina kahit dito. Kasi kahit linisin mo to guys, halimbawa natuyuan to ng gasolina, kahit linisin mo to, magkakaroon niya ng bakas na natuyuan siya ng gasolina. Ito wala. So ngayon, ibig sabihin hindi to natuyuan ng gasolina. Posible na bago nila i-stock, wala nang pumasok na gasolina dito. So ngayon, masasabi ko na mali yung information na sinabi sa kanila na running condition to bago na i-stock. So logic naman, nandyan yung may-ari, bakit in-stock yung motor na hindi ginagamit kung running condition. So pero wala na tayo doon kasi nangyari na yun. So bye-bye na lang natin kung anong problema nito. So ngayon nakikita ko walang pumasok na gas sa karburador. So ito hindi naglalabas ng gas, kaya hindi na pumasok yung gasolina sa karburador. Tapos pag umandar na to, okay na natin to. Tatargetin ko naman yung regulator kung bakit hindi naglabas ng kuryente kanina. So tara, start tayo ulit guys. So yan guys, no, binaklas ko na yung tangke kasi hindi naglalabas ng gasolina. So ito yung problema. Kahit lagyan ko ng maraming gasolina yung tangke, higupin ko yung vacuum, hindi talaga siya naglalabas. So tatry ko tong hanginan kasi baka may pumasok sa loob na mga dumi-dumi galing sa tangke kaya nagbara to. Pero kung hindi, obligado ako magpalit na ito kasi hindi naman to nabubuksan. Silyado to. Kaya palitan ko muna. Lilinisan ko muna. Pero kung sakali naman guys, kung wala naman budget sa ganito, pwede naman mag-filter lang. Filter na lang yung kakabit. Ang problema lang sa filter, oras na mag-overflow, tuloy-tuloy yung tapon ng gasolina. Ito kasi, hanggat hindi umaandar yung makina at walang hihikop dito sa vacuum, hindi ito maglalabas ng gas. Kaya yun ang kagandahan ng meron ito. Kung sakaling madumi yung karburador at mag-overflow, pag pinatay mo yung makina, hindi na maglalabas ng gasolina to. Yun yung kagandahan dito. Pero kung walang budget, pwede naman filter na ilagay dito. Parang katulad na sa mga XRM. Ang pangit lang, wala naman kasing patayan ng gasolina tong karburador nito. So tara, tirahin ko muna to. So yan guys, no, nalinis na natin yung karburador. Hindi ko na masyadong binusisi kasi inuna ko muna yung mga dapat ganahin, mga importante. Ito ang kagandahan, hindi siya naglalabas ng gasolina. Dinukot ko ng dinukot, sinundot ko ng sinundot ko ng perdible. Yung dito, etong banda, parang namuo yung gasolina. Kaya nagbara, kaya ayaw maglabas ng gasolina. So yun yung nangyari na nagbara dahil sa gasolina namuo. So yan guys, no, nakabit na natin yung fuel pump. Tapos nalinis na rin natin yung karburador. So ngayon, bago natin isaksak tong karburador, kailangan matest muna natin kung nag-overflow.
So lalagyan natin ng gasolina to, then observe natin kung mag-overflow. Pagka hindi nag-overflow, pwede na natin siya isaksak. Pero bago ko siya ikabit, kailangan lagyan ko muna ng filter para may tagasala ng dumi na nanggagaling sa tangke. Hindi magdelikado yung hindi papasok yung dumi ng tangke papunta dun sa carburetor. So lalagyan muna ako ng filter. So yan guys, no, ito yung filter na ikakabit ko. Puputol lang tayo dito sa hose para may kabit natin yung filter. So yan, kabit natin itong filter. So check natin kung may lalabas na gasolina kasi kanina hindi siya naglalabas dahil gawa ng barado nga yung pump. Lagyan natin ng gasolina. So may gasolina na. So kailangan pag inikot natin to, may lalabas na gas dito papunta sa carburetor. Gasolina. So yan guys, no, naglabas na ng gasolina. So ibig sabihin, buhay na yung pump. Tubit natin tong carburetor. Tapos observe natin kung mag-overflow. So yan guys, no, may laman na yung carburetor. Para malaman natin kung may laman na yung carburetor, tagilid natin ng konti. Ayan, tumulo. So ibig sabihin, may laman na sa loob. Kaya obserba natin kung tutulo. Kasi kapag nag-overflow yan, mauubos lang yung gasolina habang umaandar. So ayan, positive, walang tumutulo. So kapit natin yung carburetor, testing natin yung start. Testing natin ang kapit to. So yun guys, no, nakabit na natin yung carburetor, nakabit na natin yung kable, nakabit na rin natin yung baterya. So ito, vacuum, kabit natin. Vacuum, okay, ito. So naikabit na natin lahat. Tapos yung kuryente, try nga natin. So wala pa rin kuryente, no? So gagawin natin, saksakan ulit natin ng charger. Pagka napaandar na natin, try natin na tanggalin yung charger kung mamamatay. Pagka namatay, obligado sira regulator nito. Hindi nagkakarga. So check, okay. Walang power. Tanggal yata saksak. O dito.
So ayan, okay, may power na. So testing natin yan. Testing natin kung may kuryente. Check natin kung may kuryenteng lalabas. So yan, may kuryente nang lumabas, no? So nakakabit natin yung kuwako. Try natin ngayon kung mag-i-start. Game, yan. Tingin ko pwede na natin siya i-start. May kabit na natin yung kuha ko. Pan-checking, may kuryente siya pagka nakasaksak yung charger. So ngayon start natin. Pagka umi-start to, then paandar natin painit natin ng konti. Then pagka mainit na, check natin yung charging kung nagcha-charge ba yung regulator. So yan guys, no, nag-i-start na siya. Okay na, umandar na yung makina niya. Walang palya, so good yung carburetor. Yan, normal niya, mataas yung minor tapos biglang bababa. Normal sa SkyDrive. Check ng signal light. Okay. Kusina. Wala. So headlight. Wala rin. Walang headlight. Signal light. Okay. Kusina, wala. So ngayon guys, no, yan na napandar na natin. Mamatay po. Ngayon tatry kong bunutin yung isang terminal ng baterya. Pag ito namatay, ibig sabihin hindi nagkakarga yung charger. Pero pag hindi namatay to, may supply yung charger. So yan, hindi namatay. So ibig sabihin, may supply yung charger. Hindi niya lang kayang paandarin yung motor nang lobat na lobat yung baterya. Yun yung sinasabi ko kanina, na mayroong charger na pag lobat na lobat yung baterya, hindi niya kayang paandarin yung motor. Pero pag nag-start na, pag susukatan mo ng charging, maganda naman yung charging. So yun, okay na siya, nag-start na siya kahit wala yung terminal ng charger. So ngayon gagawin natin dito, sukatan natin ang charging kung maganda ba yung charging. Ayan guys, naglagay tayo ng voltage reader. Ngayon tignan natin kung gaano kalakas yung charging nito. Yan guys, pagka ganyan, hindi nagbasa yung tester, ibig sabihin busted talaga yung baterya. Pero dahil umandar siya nang wala yung baterya, na busted yung baterya, ibig sabihin nagbigay ng charge yung regulator. Hindi nga lang natin mabasa kasi nga busted yung baterya. So ang gagamitin natin ngayon, test light. Tingnan natin kung anong lakas ng charging niya sa test light. Tasa muna natin yung minor para hindi mamatay, para mapag-reading tayo na maayos. Okay,
Then test light. Matay. So yun guys, no? Kung makikita natin sa test light, malakas yung ilaw. So ibig sabihin, naglalabas ng kuryente yung charger. Ang hindi ko lang maintindihan dito, bakit walang bakas ng gasolina doon sa karburador. Hindi naman pwedeng drain nila. So yan, nag-i-start na siya. Okay na. Kailangan na lang itong palitan ng baterya. Yan, maandar na. Yes, update. Bumili ako ng bagong baterya. Ito yung luma. So kabit ko muna para ma-check natin kung ano yung talagang problema na itong mga switch. Kung switch lang ba talaga o may problema talaga o kailangan lang talaga ng baterya. So kabit muna natin para makita natin lahat. So mga boss, no, napalitan na natin ng bagong baterya. So ngayon testing natin kung yan, magana yung signal light, kanan, kaliwa. Okay, busina. So busina negative talaga. Starter negative din. O yun, mukhang sa may brake light switch yung problema. Yan, nagre-reflect yung starter pagka ginagalaw-galaw ko yung brake. Ibig sabihin lost contact yung brake light. So ngayon, start natin, then tingnan natin yung charging nya kung maganda pa. Yan, nag-reading na siya, 12.4. Nag-reading siya kasi may laman na yung baterya. Yung kanina kasi wala talaga. Pakapain natin tong switch. Yun. So yan, nag-start 12.5 kaso mababa. Pick ko na lang muna. Ayan na. So yan mga boss, no, nagti-13 volt siya. So ibig sabihin good pa yung good pa yung regulator. Maganda pa yung regulator niya. So yun yung sinasabi ko kanina, na merong mga regulator na hindi niya kayang i-start yung CDI, yung makina, nang mahina yung baterya, nang walang power yung baterya. Kasi ang kailangan ng CDI ay pure DC. Merong mga regulator na hindi siya pure DC. Kung susukatan mo, AC lang yung lumalabas. Kaya ngayon, hindi niya kaya magpalabas ng kuryente. Ito, sukat natin, nagti-13 volt siya. So good. Ang kailangan na lang natin gawin dito, ayusin tong busina, ilaw, at yung brake light. Kasi yung switch ng starter mukhang okay naman. Pag ginagalaw-galaw dito, nagkakaroon. Ayan, nagre-reflect siya. So ibig sabihin butong starter switch. Yung brake light switch ang may problema. Brake light switch, busina, tapos change oil, tapos palit ng disc, brake pad. So yun na yung gagawin natin. Pero bukas na to at medyo madilim na, mahirap nang gumawa ng gabi. Hindi na makita, baka may makaligtaan pa tayo. Bukas na to.